Magandang araw. Ako nga pala si Sir Noel, ang inyong makakasama sa pag-aaral ng mga bagay patungkol sa edukasyon sa pagpapakatao, ikasyam na baitang. Handa na ba kayong makinig at matuto? Magaling! Ang ating tatalakayin ngayong araw ay tungkol sa kabutihang panlahat at ang mga elemento nito. Ngunit, bago natin talakayin ito, samahan niyo muna ako sa paglalaro ng 4 Picks, 1 Word. Ano ba ang mechanics ng larong ito? Simple lang. Tutukuyin lang natin ang mga salitang hinahanap gamit ang 4 na larawan at ang mga titik sa ibaba nito. Ang mga salitang hahanapin ay may kaugnayan sa ating pag-aaralan ngayong araw. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 segundo upang matukoy ang mga sagot at pag natapos na ang oras ay pwede nyo nang ibigay ito. Handa na ba kayo? Tara na't simulan na natin. Unang salita. Ano ang nakuha niyong sagot? Tama. Ang salitang hinahanap ay paggalang. Ating tingnan kung mahuhulaan pa natin ang susunod na salita. Nakuha ba ang salitang hinahanap? Magaling! Ang salitang hinahanap ay katarungan. Ngayon ay tumungo na tayo sa huling salita na ating uhulaan. Ano ang inyong mga sagot? Tama ulit. Ang salitang hinahanap ay kapayapaan. Ang lahat ay nagpakita ng kagalingan, kaya't palakpakan naman natin ang bawat isa. Atin lang balikan, ang mga nakuha nating salita ay paggalang, katarungan, at kapayapaan. Ano kaya ang kaugnayan ng mga salitang ito sa tinatawag nating kabutihang panlahat? Ngunit bago yon, ano nga ba ang kahulugan ng kabutihang panlahat? Sa simpleng salita, masasabing ito ay kabutihan para sa bawat individual na nasa lipunan. Ito ay isang pagpapahalagang naiiba sa pansariling kapakanan. Ibig sabihin, nararapat na magmalasakit ang lahat upang lumikha o sumuporta sa mga institusyong panlipunan at paunlarin ang kalagayan ng buhay ng bawat individual na sumasalamin sa lipunan. Ang kabutihang panlahat ay mayroong pagkakaiba sa kabutihan ng nakararami. Ang pag-iral ng nakararami ay nananatiling nag-iiwan ng iilang kasaping hindi makatatanggap ng kabutihan. Halimbawa, ang isakripisyo ang buhay ng isang taong nahatulan ng habang buhay na pagkabilanggo upang subukan ng gamot na maaaring makatulong sa mga taong may karamdamang hindi pa natutuklasan ng lunas ay maaaring maging katanggap-tanggap sa kabutihan ng nakararami. Ngunit, magiging katanggap-tanggap lamang ito bilang kabutihang panlahat kung kusang loob na inialay ng bilanggong ito ang kanyang buhay para sa kagalingan ng lahat ng may sakit at sa mga taong posible pang dapuan nito sa matagal na panahon. Ang kabutihang panlahat ay mayroong 3 elemento. Una, ang paggalang sa individual na tao. Pangalawa, ang tawag ng katarungan o kapakanan ng panlipunan ng pangkat. Pangatlo, ang kapayapaan. Ating alamin kung ano ba ang kahulugan ng mga elementong ito. Una, ang paggalang sa individual na tao. Upang maging makatarungan ng isang lipunan, kailangang nasisiguro ng namumuno dito na ang karapatan ng bawat individual ay kinikilala, ay ginagalang, pinoprotektahan at pinahahalagahan.
Halimbawa nito ay ang paggamit ng tao ng kanyang bukasyon tungo sa paglinang ng kanyang sarili. Pangalawa ay ang tawag ng katarungan o kapakanang panlipunan ng pangkat. Ang pag-unlad ang kabuuang focus ng panlipunang tungkuling kailangang maibigay sa mga tao. Mahalaga rin na may namamagitan upang masigurong nakakayanan at nararating ang mga ito ng bawat isa sa lipunan. Karaniwang sinusukat ito halimbawa sa mga pampublikong sistema ng pangangalaga sa kalusugan, epektibong pampublikong pangkaligtasan at seguridad, makatarungang sistemang legal at pampolitika, malinis na kapaligiran, at umuunlad na sistemang pang-ekonomiya. Kapag nangyayari ito, natutugunan ng tawag ng katarungan o kapakanang panlipunan ng pangkat. Pangatlo ay ang kapayapaan. Ang kapayapaan ay resulta ng pagkakaroon ng katahimikan, kapanatagan, at kawalan ng kaguluhan. Mayroong kapayapaan kapag iginagalang ang bawat individual at umiiral ang katarungan. Ang kapayapaan ay indikasyon ng pagkakaroon ng kabutihang panlahat, ang katatagan at seguridad na makatarungang kaayusan. Pinapakahulugan ng mga elementong ito na ang kabutihang panlahat ay hindi lamang nangyayari ng kusa. Upang makamit at mapanatili ang kabutihang panlahat, nangangailangan ng sama-samang pagkilos ng mga tao, hindi ng iilan lamang, kundi ng lahat. Halimbawa, kahit na anong pagnanais ng Pangulo ng isang bansa na matiyak na hindi mananaig ang korupsyon sa pamahalaan, hindi siya magtatagumpay kung hindi ito yayakapin ng lahat ng mga namumuno sa ilalim ng kanyang pamamahala. Kaya't ganoon na lamang ang kahalagahan na ang bawat mamamayan sa loob ng isang lipunan ay nakikiisa at nag-aambag sa pagkamit ng kabutihang panlahat. Sabi nga ng dating Pangulo na si John F. Kennedy, huwag mong itanong kung ano ang magagawa ng bansa para sa iyo, kundi itanong mo kung ano ang magagawa mo para sa iyong bansa. Bilang isang kabataan, ano na ba ang iyong nagawa para sa bansa o sa iyong komunidad? Ano pa kaya ang munting magagawa ng mga kabataang tulad mo para sa ating bayan? Sasagutin natin yan sa pamamagitan ng isang gawain. Gamit ang inyong mga notebook, gumawa ng 10 alituntuning nais mong masunod sa iyong komunidad kung saan na ipapakita ang bawat elemento ng kabutihang panlahat. Gawin ito sa loob ng 10 minuto. Maaari nyo ring i-pause saglit ang video na ito habang tinatapos ang gawain. Maaari na kayong magsimula. Ano-ano ang inyong mga naisulat? Magaling! Naway ang inyong mga naisulat ay hindi lamang manatili sa inyong mga kwaderno, kundi magawa o masunod rin natin ito sa pang-araw-araw nating buhay. Tandaan, ang simpleng pakikiisa, pagmamalasakit, at paggawa mo ng kabutihan sa iba ay malaking tulong na upang makamit ang ninanais nating kabutihang panlahat. Ngayon naman ay subukin natin ang inyong mga natutunan tungkol sa ating aralin. Kuhain ang quiz notebook at sagutan ang mga tanong na ipapakita ko sa screen. Piliin lamang ang titik ng tamang sagot. Handa na ba kayo? Tayo na't magsimula. Number 1. Ang blank ang kabuuang focus ng panlipunang tungkuling kailangang maibigay sa mga tao. A. Bayanihan, B. Pag-unlad, C. Pakikipagkapwa, D. Pagmamahal. Ang sagot ay B. Pag-unlad. Number 2. Ang mga sumusunod ay elemento ng kabutihang panlahat maliban sa A. Individualismo, B. Kapayapaan, C. Katarungan o kapakanang panlipunan, D. Paggalang sa individual na tao. Ang sagot ay A. Individualismo. Number 3. Ito ay ang resulta ng pagkakaroon ng katahimikan, kapanatagan, at kawalan ng kaguluhan. A. Kabutihang panlahat, B. Katarungan, C. Kapayapaan, D. Kasiyahan. Ang sagot ay C. Kapayapaan.
Number 4. Ito ay nag-iiwan ng iilang kasaping hindi makatatanggap ng kabutihan. A. Kabutihang panlahat, B. Kapakanang panlipunan, C. Kabutihang loob, D. Kabutihan ng nakararami. Ang sagot ay D. Kabutihan ng nakararami. Number 5. Sino ang nagwika ng mga katagang ito? Huwag mong itanong kung ano ang magagawa ng bansa para sa iyo, kundi itanong mo kung ano ang magagawa mo para sa iyong bansa. A. St. Thomas Aquinas, B. Bill Clinton, C. John F. Kennedy, D. Aristotle. Ang sagot ay C. John F. Kennedy. I-send ang inyong mga score sa ating group chat at sagutan na rin ang iba pang mga gawain na nakapost sa ating Google Classroom tungkol sa aralin natin ngayong araw. Maraming salamat sa pakikinig. Muli, magandang araw sa inyong lahat.